Magandang araw ulit mga kabayan, kamusta po? Yan, at tayo ho ay nandito ulit sa aming barangay sa Pag-ulingan West, Lipa City, Batangas. At tayo ay pupunta ulit sa isang punsyonan mga kabayan. Yan, happy 60th birthday po sa ating kaibigan, kay Ate Gemma Mendoza. At di masasarap na mga lutuin na naman mga kabayan ang lulutuin ho din eh. At syempre ay ika nga ay mag-share ulit ng blessing aring ating birthday celebrant. Yan mga kabayan, last po na birthday na kanyang darling, nandito rin tayo kay na Kuya Orly. At ito naman po ngayon ay kanya naman pong karawan. At di mangyari mga kabayan ay magkakatay ho dito ng 2 baboy. May mga lulutuin din ho mga seafood. Yan, napakarami ho na rin lulutuin swahe. Meron din ho na rin mga pampano. At syempre meron ho baboy at baka. Mga kabayan ay di makakasama uli ho natin ay mga kaibigan namin at mga kamag-anak na magpe-prepare na rin ho mga lulutuin. Magkakatay ng baboy, maglilinis, maggagayat. At imported naman ho ay magluluto. Galing ho sa bayan ng San Luis, Batangas. Yan. Shout out po kay Kuya Sanny Hernandez at kay Boss Abraham. Areho ay mga personal na magluluto ng ating mga Ate Gemma at ang kanilang pamilya. Pag meron ho silang pangkasyon ay ang mga areho yung mga nausap magluto, magdamag na luto nito mga kabayan. At magluluto ho dito ng 10 putahe na i-enjoy ho ng ating mga kababayan din na aattend sa birthday celebration ng Ate Gemma. Nakakatuwa rin hong birthday celebration ito. Napakarami ho ng dumating na bisita. Mga kasama po ni Ate Gemma sa hanap buhay. Ay parang naging reunion na rin ho ito ng kanilang pamilya. May galing ho Mindanao, may galing Manila at mga taga-ibang lugar pa na sama-sama ho nilang i-enjoy ang rehong birthday celebration ni Ate Gemma. Paano mga kabayan, ay isa na naman pong masarap na mga lutuin kasama si Kuya Sanny at isang bayanihan kasama ho ang aming mga kabarangay. At masaya ang birthday celebration naman po ni Ate Gemma. Paano mga kabayan, ay isa naman ho aring handaan sa Batangas. Lalaki niyan. Parang hindi Tagalog yan. Ano na? Jumbo na yun Kuya. Parang hindi Tagalog. 2 naglalakihang Tagalog na baboy. Pero Kuya, parang hindi na Tagalog. Ang laki na. Nasa pakain ko niya pa. Matilas na. Exit na. Lagyan. Mga kabayan, tayo na ay birthdayhan na ulit. 60th birthday ng ating Ate Gemma. Kabayan ay di may palaking aho din ng 2 baboy, parehas na ho aring kakatayo. Dito lang ho pinakita kung paano ang tamang pagkakatay din ito. Hindi na tayo magkaroon ng problema din sa YouTube. At di naman umpisa na ho yung paglilinis. Yan, ang mga Tagalog na baboy at umpisa na ho ang pagkakatay. Ang husay niyan, boss. Kapitan, huwag ako sa madali niya na. Ay, sa amin na. Ay, hindi mukhang mag-senior citizen ang ating birthday celebrant eh. Talagang bagets na bagets pa rin. Yeah, happy birthday kay Ate Gemma. Boss, sali ay. Ipapaw sa sali ay. Yan, musig. May isa pa. Cute. Nagkakatayo pa. Yun. Sinong gabahan? Pangulo, magluluto. Kasi Pangulo, Pangulo dito. Mahusay na rin dumaan si Pangulo eh. Si Pangulo ka. Yung magluto, ibog na ninyo yung Pag may tag-1 kilo kay Japay sa bahay na lulutuin. Kanya-kanya na ng luto.
Madami ka ribos sudahin kay Amel. Paborito yun ng kay Amel eh. Babalik sa kondisyon ng kay Amel. Yan. Mga maganda nga pala ang taba niya. Ano? Manifest. Manipis po ang balat. Hindi pati hindi katulad tayo bagay makapal ang taba. Ana. Ay, sobrang kapal nga. Hindi makapal, sobrang kapal. Sobrang kapal. Hindi manifest. Ay, talagang may nanaan niya. Pinakpok ng isa pa. Nagliliparan na. Yan. Maganti. Maganti may dalawa isang kalang panghiram. Hindi na pili sa babaga. Tatakbo na ako. Pang romansalaan talaga kuya. Ha? Pang romansalaan. Wala na. Pare, buwan mo tayo. Ha? Lubusan. O pala, hugasan. Marihas na. Maraya, ribusado. Kuya, ano pag makakasalubong mo yan sa kawayanan sa gabi na? Oh, makatakbaw. Hindi sanay sa Tagalog. Wala kaya na. Wala kayo, pagkatagalog nila yan ah. Mga mahulasan na ako. Pag minat na may baray. Lalagyan mo ng pintura. Pipinturahan mo ng usaw. Saka yung ulaw. Ama, may ilay na ako. Saka yung mga bata na wala pa kuryente. Tapos takot tayo pa ilaya. Kaya may pag-aong. Lagyan lang kadila. Saka yung mga bata, hindi kayo makapunta. Takbuhan kamay. Nalakad ang kadila. Oo. Ang daan naman ni ko, raprot pa nung kutek. Ay, walang takot tamay na eh. Yung pala ba pag-ungla na nilagyan ng kadila. Tambay namin sa ilaya no. Talo ko naman tayo ng mga ilaw. Kapitan, nakakapag-utay ka ba ganyan? Aba, maganda yung quadrangle na yan. Ayaw, di pa na ni Kapitan ng Balasado na yan. Ano? Right? Ano mo tayo pagkabuhay nila? Palagitek. Malasa na pala, maalat na eh. Balikan mo kabagay. Gabot. Yan, bawal daw sa may high blood. Kain po. At saan na ate mo daw? Sa kanya daw rice cooker. Hindi pa nakabalik na kabahak. Nadali na ka kabahak. Ah, butas pala, butas pala. Mga kabayan, ay di habang nagagayatan ho ng karne, nag-aayos ho ng karne, ay nagluluto naman ho na rin papakain din sa mga nanulungan.
Sabi ni parin bong eh. Bumawas ka na. Oo, lalagyan. Mahilig pala sa malasado di mo sa ama. Oo, dok na naman ka ba? Kapitan, lulutuin na lang ang dugo na yan ah. Ray! Palamig ng tayo. Palamig na. Sir Tanaw! Sir Tanaw! Palamig ng kanin ng isa. Palamig ng kanin. Palamig! Ganyan na sandukin ang Prepare na ng bango ng iyong kanay. Kain mo na dinurado. Dinurado na. Ikaw naman. Pag garning uusok-usok na dinurado ang lalagyan ng sinungga, kayo may kitang husay. Kumain ka mo. Sige po, sunod. Higop sa bukoy Amel. Okay, paray. Paray lamang, paray. Yung. Alat, asin, at konting asa ng paminta. Ayos na ayos ka. Nagbitang husay din pagkadaling Maribos Marlon. Mga kabayan, ay di na makatay naman ho lahat ng baboy, ay hindi naman ho iniwanan ng mga manunulungan at mga gayatin at inayos ho ang mga bawat karne sa bawat putahe na lulutuin. Ang mga gulay naman ho ay di aray nakasalangsang na rin ang ayaw sa bawat putahe. May pangkare-kare, may mga pambinagoongan, yung mga sibuyas bawang naman ho ay di mamaya namin uumpisa na pagbabalatan. Yan, ang daming bell pepper para laging mabango ang mga lutuin. Hindi yan si Kuya John Lennon, Kuya Tide at Arehaw. Mag-uumpisa na ako magbalat na rin mga gulay. At di ang bahala naman ako sa pagluluto ay ang ating boss Sane mula ako sa San Luis, Batangas. Yan, personal na kusinero ng ating mga Mendoza family pag mayroon ho silang mga paokasyon. Are at inuumpisa na ho mga lutuin. Areho ay pang pot roast mga kabayan. At di mamaya naman daw pa imamarinate na ni Kuya Sane ang bawat putahe at pagpatak naman ho mamaya ng alas 11 ng gabi umpisa ng pagluluto. Mangyari mga kabayan ang luto ang aray magdamag at 10 putahe o aring lulutuin aray. Ika nga ni Kuya Sane ay hindi ko ika-aahunain ang bawat putahe na may matitikman pa ika kayo ng matigas o may kunat. Lahat ika yung malambot yan para ika lahat ng rekado ay TMD yan sa karne. At masarap ikakainin ang malambot ika ang pagkakaluto. At di na mapaghiwa-hiwalay ang bawat karne mga kabayan, hinugasan,
nilagay sa kanya-kanyang batiya at inumpisa na ang pagmamarinade. Ari ho, iminamarinade, ari mga kabayan, ay pangkalderetang baka. Siya naman ho unang inunang i-marinade at di isusunod na ho yung iba pang putahe. Papaya ata yung takal-takal eh. Sindikato kasi misa sa ano. Tomato paste naman po yung gamit. Kung mag-ano paano na agad? Isang batiya ata yan, pang rebusado. Yung Tomato paste. Ganun ang tunay sa Japan Calgareta. Ang pula ng luto. Kasi nga ratio dito, 5 kilo, isa nito. 5 kilo siya niyan. Sa 5 kilo, Para hindi masobran sa asim, kuya. 20 kilo siya. Ilang kilo to? 20. Dili, 4. Del Monte, Timoy, Toto Ketchup. Pwede siya na, nang pagkarap lang. Patagin ako pa rin. Ito yung nasa kuya, yung ribo sa duhay. Hindi pa kaya, tapi ang yata. Yung matagal yun. Kung masyado malapit siya ngayon. Hindi kaya Pero sa Giant ang ginagamit niya lagi. Ano oras na? At kita na natin muna. Para mabalik ako agad. Baka doon na baril sa tanggol. standard kasi sa pagluluto, kailangan may marination talaga. Kasama mo sa ano. Mga kabayan, ay di karamihan ho ng mga pampalasa ay sinama na ni Kuya Sunny sa kanyang pagmamarinade. At habang nalambot ay ang karne ay TM din sa karne ang rekado. Bali ang may iwan na lang ho sa kaldereta ay yung pinaka sile, keso at yung bell pepper mga kabayan. Yan ho yung naiiwan. At kung maglalagay pa ho ng mga patatas ay di sa malambot na. Pero sabi naman ho ni Kuya Sunny, pag siya daw ho'y nagluluto at lalong garning maramihan na, ay madalang daw ho siyang maglagay ng mga gulay, lalo na ho sa garning kaldereta. Dito lang ang problema sa ano. Malapot pala ikaw magluto na yan, Kuya. Para kwan. Hinop ang Goldilocks. Ayan. Okay. Okay, tuloy. Tuloy. Hop, hop, hop. Tayo, ganyan ha. Maganda nga naman ang luto pag gaya. O, diba? Ano, masyadong malapot. Diba? Hop, hop, hop. Okay na. Walang kurtana, Kuya. Unang duguin na. Pag yan ay sumubra na ang init ng ligo sa kamay niya mula na malamig na tubig. Kaya nabubuo, nahiwalay. Kaya itim na are, kaya ay sigurado ang kwan. Quality. Malapot. Wala naman ang sarap na ginagawa mo, yung lapot. Pag masabaw ka, pag ano, kalutang lang siya. Okay? Lulutuin na ang duguin ito. Tuwari ko ito ice na.
Ang bango ng sauce na kayo. Bago ko ganalinis. Matakatulungan ko siya, friend. Mga kabayan, ay di si Kuya sana naman po yung ginawa niya muna ay i-marinate niya po muna o inihanda mo po muna niya aring mga karne. Nag-marinate po ng patros, na rin kalderetang baka, at po naman yung kalderetang baboy. Marinate na rin po yung mga pang-aprikada. Si Kuya, siyempre naman tinagdag na po aring mga pata. Bigote na kailangan nagkakala ito was. Karka mga kabayan. Halos lahat po ng karne na naiayos ay minarinade na para pagpatak po ng alas 11 ng gabi ay dire-diretso na ang pagluluto hanggang umaga. Yan, nasa higitan daw kung 2 oras bawat salang nito at kailangan nga daw po ay malambot na malambot ang bawat putahe na maluluto. At yan, ang diskarte naman ho ni Kuya sa paggigisa ho, ayan, naglalagay ng konting mantika, margarine, at bago naman ho lagyan ng sibuyas ay bangong-bango na parehong mga bawang na naunang sinasangkot siya. Parang malasang-malasa na. Tigas lang. Tigas lang. Ito. Mga kabayan, ang diskarte nga pala ho ni Kuya Sunny sa pagluluto ng kaldereta, hindi ho siya naglalagay ng tomato sauce at di ang nilalagay niya ho ay tomato paste at sagar naman ho nga magsasangkot siya ng sibuyas at bawang ay ang nilalagay niya ho ay anato powder o yan ho aswete powder para ho yan, magdagdag ng lasa at syempre ay ganda ho ng kulay na rin kanyang luluto. Kasama na ho din yung sangkot siya ay di yan talagang kulong-kulo at makulay na makulay arihong lulutuing kaldereta. Marehong bawat tulyasing are ay parehasong kaldereta. Isang kalderetang baboy at isang kalderetang baka. Mukhang delikado rin to. Santo ka to. Ang gatugan ng Kuya. Bay, solve na solve nga pala din. Malaki palang gayat na Kuya. Pero palilitin ah. Parang batin natin yan. Lagyan mo yung baboy. Yan ay tataklob. Mga kabayan, ay di na maihulog na ho rin mga karne na i-marinade. Yan ay palalambatin na lamang. Naglalagay ho si na Kuya ng konting tubig para madali ho magsabaw ang niluluto. At pag nagsabaw na ho yung pinakakarne na yan ay hindi yan ho utay-utay na palalambutin na rin mga karne. Nasa 2 oras daw ho ang palalambutin at ang gamit na ho din ay maruwe para naman ho ikaring karne ay talagang pag nalutaw ay talagang napakalambot. Utay-utay na pagpapalambot mga kabayan. At di lahat ho ng tulyasin na mababakanta ay umpisahan ng lagyan. At ngayon nga po ay alas 11 ng gabi. Umpisahan ng aring lutuan. Aring mga kabayan, nakababad na rin mga tinaling karne ay pot roast po ang magiging putahe din mga kabayan. Pot roast. Parang isang verso din ng kasado. Tawagin mo ay pot roast.
kabayan, yan ho ay pinipritos din ng konti para ho yung pinakakarne ay pag yan ay pinalambot mamaya sa sauce ay pag ginayat ho hindi maghihiwa-hiwalay kasi ano ho ay parang pinagsusulay doon muna ang pinakakarne para pag pinalambot ho at ginayat ay hindi bilog, hindi ho yan magdudurog-durog. At di pagkatapos ho niyan mga kabayan iprita ho, yan ay palalambot din sa kanyang pinaka sauce naman. At yung pinagmarinate ang yan, lagyan ng konting tubig para naman po pagpakuluan ng ayos. Hanggang sa lumapot na rin daw yan mga kabayan. Para din ho style ng asado ang pagluluto ho nitong patros. At siyempre ho ay may iba naman ho yung kanyang timpla. At di mga kabayan, ayan ngayon nga po ay bawat tulyasin na available din ay huhulugan na daw ho ni Kuya Sane ng mga bawat lutuin. Lalo ko na rin adobo. Ayan mga kabayan, ay di apat na tulyasi yung nakasalang, 2 kalderetang baboy at baka, adobo at patros. At yan naman ho ay halos ang marinade ni Kuya Sane din ay halos mo kompleto na. At di mangyari pinalalambot na lang ho ng ayos aring mga karne mga kabayan. At di saka ho isasama yung mga panghuling pampalasa. Pareho yung adobong baboy, pareho yung patros. At di yung mga itig na 2 oras daw. Arlang patros mga kabayan, ang matagal-tagal ho yung palalambutin. At yan nga ho ay solid o purong laman ng baka na itinali para ho yung hanggang loob na lasa naman ho niyang sauce na yan ay kumabtails din ho sa putahing are. Yan. Are ho yung pangkaldereta. Nilagay na rin ho yung mga sili ng malambot na. At yan ho ay gaga cheese at bell pepper na lang mga kabayan. Mamaya ho, pwede namin yung i-plastic. Baka. Lambot na kaya? Boss, parang sas pa lang ay ulam na yan, na. Sabaw pa lang ulam na. Tatay na. Hintay nga, hindi yung walang pagkakatulyasin. Talagyan ng kanin yun, na. Yung bahaw. Sabaw pa lang ulam na. Maaaring magkaiba ito naman. Karna. Ang mabubuo pa yun. Kalderetang baka. Tagal mo ng isang reno.
Mga kabayan, pagkakalambot ho ng karne yan na lang ho halos kulang sa timpla ng ating Kuya Sane. Reno, cheese at bell pepper. Din ho sa kanyang kaldereta. At pag kaya naman hong naluto na yung pinakareno na pabango ng bell pepper, ayan ho ay pang balot ng mga kabayan. Ayos na ho. Yan, ganyan ho yung diskartihan niya sa kanyang kaldereta. Ito naman ho na lambot. At syempre ay sabi nga ay sabaw pala ay ulam na. Ayan mga kabayan. Ari tutunawan lang ho ng konti ang cheese at di mamagabalot na rin ho namin. Ika nga ay puyata na. Tuloy-tuloy na ho ang pagpiprepare pa ng mga ibang putahe. Katulad ho na rin pang binagoongan. Kaya nagsigisa lang ho ng pinakaalamang. At sinama na rin ho yung uminarinade na karne. Mga kabayan, ang lutahong are ay hanggang na rin. Makaabutin pa nga ho ng patanghali. Gawa po na may mga seafood pa na lulutuin. Di isinalang na ho yung bawat putahe na uminarinade. At di katulad ho yan, kasalang na aring binagoongan. Pagpatak naman ho ng madaling araw, di nating na ho aring mga fresh na seafood. At yan naman ho ay aayusin ng ating Kuya Antay at ng ating Kuya Ume. Ote, ano kaya Antay? Wala, wala magagawa yan. Kakaawa din na rin dalawang hari yan. Kasi sila pang magugupit eh. Lambot na. Ang matigas na yan. Hindi, malambot na yan. Pagka yan ay halimbawa pag tundos mo na tinidoro sumasama pang pataas. Pag nabagsak na, malambot na. Mga kabayan, talagang magagaling din sa puyat ang ating mga kusinero Arehahot, may malapit na rin hanguin na apretada. Bali nakapagluto na ho na rin apretada, patros, 2 kaldereta. Kasalang na ho rin binagoongan at apretada. Tatapusin muna ho rin mga karneng baboy at saka naman ho umpisahan ang pagluluto sa mga seafood. Ay yan ay pagdating naman ng umaga. Mga kabayan, ay syempre, kung nakapagluto na ho ng iba't ibang klaseng putahe, hindi ho sa karne ng baboy, baka, may lulutuin pa mga seafood. Ay kailangan ho may garning kanain. At ang diskarte naman ho ni na Kuya Sani sa pagluluto, hindi pinapak muna ho ng maayos, aring pinaka-tubig, saka inuhulog yung pinaka-bigas. At yan ho'y hahaluin na ng hahaluin hanggang sa dumating yung pagkakataong garne. Parang halos mahihina. Hindi na ho yan tinigilan ng halo mga kabayan simula pagkahulog. At di nang dumating na ho yung garning pamalain yan ho ay tatakloban daw. Kung walang dahon, ay plastic ho ang gagamitin nila mga kabayan. Yan mga kabayan, hindi pag ganyan halos iniginin na. Pag wala akong dahon ng saging, kay kuya na discard na naman. Plastic lang plato na idadaan.
Resign na ako pagkain. Wala na ano. Wala nang bisa. Trabaho. Wala ng power. Wala nga palang problema kahit walang malaking plastic. Ara, pwede na pala yan. Ara. Ano yung galing? Ang hotdog. Ay, isa. Ayos na ang perfect. Yan. Yan na maiging. Luto ba? Kire-resign daw si Abraham eh. Nahilaw. Tama ka na. Shoutout muna, shoutout. Oh, ang pinapasok eh. Ang init pa naman talaga yan. Oh, makawain mo ng aso lingkod. Hans Pork and Wings. Yan mga kabayan, ay di nag-uumaga ay luto na ho yung pinakakanin. Ika nga ni Kuya ay talaga yan. Walang katutong-tutong. Talagang lutong-luto. Luto na rin ho yung binagoongan. Arihong pinaka-sauce naman ng pochero ay palalamigin muna. Pagkatapos ng timplahan at isama ng mga rekado, lalo na yung mga gulay, ay di palalamigin daw muna ho ang sauce na are. At mangyari ang puputserohin ho din ng mga kabayan ay pinaluto na taba. Pag malamig na daw ho yung pinakasas na yan ay saka daw ho isasama yung pinalutong na taba para daw naman ho hindi mawala yung crispy niya kahit na iserve pa rin ho aring ano. Kahit isama ho itong mga guling na ito, pag ito daw ho ay malamig na ay hindi basta mawawala yung crispy ng pinaka bagnet o yung pinakagawa yung pochero. Yan mga kabayan, talagang bawat kusinero may kanya-kanyang diskarte kung paano pasasabi natin ng mga luto. Aray mga kabayan, at di napalutong na ho aring mga taba at yung mga iba pong gawa ng pochero. Yung pangkare-kare naman ho yung gagawin dito yung pinakapata na pinalambot para ho madali pa. Ayaw nga, kulay. Tawag kayo lang isa. Wag. Sarap nito. Ay, trillion views ito. Quality yan Mga kabayan ay di yung kare-kare may niluto rin ho din eh. Hindi muna ho isinama rin mga gulay, i-blanching ho muna. Pag isi-serve sa kanila ho isasama yung pinaka-sauce ng kare-kare at yung pinaka-gulay. Mga kabayan ay di yung mga seafood po ay in-steam po yung pampano. Ari naman pong garlic butter shrimp po ay ini-blanching din po muna yung pinaka
swahe para po ika nga ni Kuya Sana ay pantay-pantay ang pagkakaluto. Bali mga kabayan, may 30 kilos din yung naswahe. Magiging by batch po yung luluto ni Kuya Sana, 10-10 kilo. Para naman daw yung pinakasas niya ay di talab na talab ika. Ayaw, kaya malasang malasa yan. Kahit nagayang karami ay di ika, kampil ang lasa diyan. Mga kabayan, ay di ang gagamitin nga pala ho din yan. Nagdaman ako ng bawang sa butter at di aray. Royal True Orange naman ho ang gagamitin rin ni Kuya Nasa sa pagpapalasa ho ng kanyang sauce na ring garlic buttered shrimp. Yan ho ay kada 10 kilo ho ay isang 1.5 na orange na garni ang nilalagay niya. Kung meron pong Sprite ay di Sprite. Ang kanya naman pong version ay orange. Oyster sauce. Lagi mo oyster sauce. Tamis na yan Kinis na mix. Sugar. May orange flavor pala yan. Orange flavor. Kilabas ang kulay. Kaya pa. Tomato paste. Yung iba ginigisa mo na yung tomato paste. Ay, nasusunod. Kukuluin na lang kuya para siguradong wala sunog. Oo. Ganon din naman. Hindi nilalapot. Hindi mo pa isang tomato paste para tatlo-tatlo. Garlic powder. Kaya ako yung sobra ng konti sa Ricardo ay ang aking laman ay tatatlo, dapat pinapa. Dapat itapang din yun. Ba't rin, kuya, pan 10 kilo? Oo. Isa kong 1.5, 10 kilo. Dalawang tomato paste lang yan kuya, pag gayang 10 kilo. Oo, depende. Pagkano? Tatlo. Pwede na. Kulay lapot na lapot muna nga sa baho. Okay. Kaptil yung kapit na mamaya sa kuya. Okay, hoy. Lahat mo na? Ang paghahamon ng sa panalawag niya dapat. Oo, ang ganang maganda. Pare, mga kain din siya pala. Mga kain din din dahil labing lahat na. Hindi pwede po 10. Kulang din nga sa 8 na. Isa na eh. Kulang sa 8. Kung ikaw naka-limon, iyan, ibigay pa kamo sa mga lasa. 3 salang daw para malasa. Yan ang tigpo 400 na kilo. Pagka ganito,
Tatalon mo, hindi siya nagmaduduro. Kasi hilaw pa rin naman siya eh. Yung branch lang talaga niya, huwag mo masyado yung Mga kabayan ay talagang inabot na ng liwanag aring ating mga kasineraw sa pagluluto at yung mga maluto naman ay inihayo na huli yan. Para sa lahat ng dadating ng bisita ay enjoy ang mga masarap na pagkain. At para naman ho kayong mga kamag-anak na galing pa ho ng Davao, galing ng Manila, ang kanyang mga katrabaho ho, mga kasama sa harap buhay ay talaga naman ho na enjoy yung masarap na pagkain at talagang ambience talaga na rin kasiyahan at talagang ramdam na ramdam. At ito na yun na nagkakantahan, may nagsasayawan at talagang mga kaibigan at kaibigan ay talagang naramdam mo ang kasiyahan ay talagang mga dancer din ho, rin kanyang mga kaibigan at talagang pagkakain ay talagang mga kailangan ng sayawan. Brad, yan, happy birthday! Mukhang hindi pa 60! Bakit sa...
kabayan ay di medyo hininaan lang po natin ang kantahan at nang hindi na ho tayo makapiright at di mapapansin nyo naman ay talagang enjoy ang lahat ng bisita, mga kaibigan, mga kamag-anak po ni Ate Gemma ay tunay naman ho na nag-enjoy din sa birthday celebration. Happy birthday Ate Gemma. Ayan, napaka sarap ng mga pagkain na naluto sa iyong kaarawan at talaga naman ho na-enjoy lahat ng iyong mga bisita. At syempre ay ang masayang samahan ng pamilya at magkakaibigan ay lalo na po na pagkatibay mga kabayan at saka talagang na-enjoy yun sa kasiyahan na rin. Paano mga kabayan ay di hanggang dito lang po. Happy birthday ulit kay Ate Gemma at talaga naman ay napakarami nag-enjoy sa iyong kaarawan. Paano mga kabayan ay kita-kita po ulit sa mga susunod pa na handaan din sa amin sa probinsya ng Batangas. God bless po sa inyo lahat.